Good morning sa lahat. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. 02 February 2025. Nandito tayo sa ang ikalawang sulat ni Pedro. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Panimula. Ang ikalawang sulat ni Pedro ay para sa maraming grupo ng mga unang mananampalataya. Ang pangunahing layunin nito ay labanan ang mga turo ng mga huwad na guro at ang mga kasamaang ibinubunga nito. Ang kasagutan sa mga problemang ito ay nasa pananatili sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo na ipinapahayag ng mga nakakita kay Jesus at nakarinig sa kanyang pagtuturo. Nababahala siya higit sa lahat sa turo na si Kristo ay hindi nababalik. Sinasabi ni Pedro na naaantala ang pagbabalik ni Kristo dahil sa katotohanang binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Chapter 3 verse 9. Kaya nga lagi kong tinatanong guys bumalik na ba si Jesus sa panahon nila? Kasi sobrang tagal na nito, ibang generation na talaga tayo ngayon. Nilalaman, Panimula chapter 1 verse 1 to 2, ang pagkatawag sa Kristiyano chapter 1 verse 3 to verse 21, mga huwad na guro chapter 2 verse 1 to verse 22, ang muling pagparito ni Kristo chapter 3 verse 1 to verse 18. So hanggang chapter 3 lang siya, nawa kaya nating basahin. Ang ikalawang sulat ni Pedro Chapter 1 verse 1. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo. Para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Verse 2, sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Verse 4. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Verse 5, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman. Verse 6, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Verse 7, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Verse 8, ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Verse 9, ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Verse 10, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Verse 11, sa ganitong paraan kayo maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Verse 12, kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Verse 13, minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Verse 14, alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 15, kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y nasa kabilang buhay na, ang mga saksi sa kadakilaan ni Kristo. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 16, ang ipinahayag
ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan, verse 17, nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa kadakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Verse 18, narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Verse 19, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Verse 20, Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Verse 21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga huwad na guro, 2 Pedro chapter 2 verse 1. Noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel, gayon din naman may darating sa gitna ninyo na huwad Gayon din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan, pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Verse 2, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Verse 3, sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Verse 4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, sila itinapon sa impyerno kung saan sila iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Verse 5, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Kaya nga lagi ko sinasabi guys kung ginunaw yan noong panahon ni Noe, ibig sabihin nasa angka na tayo ni Noe. Na tayo sa yung ancestor natin, sila Noe na. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Kailang magtataka ka, no? Paano dumami ng bilyon ang tao dito sa mundo kung sila Noe na lang ang natira? Paano kaya tayo paano kaya tayo na dumami ng ganito kadami? Bilyonis na. Okay, yung buong mundo ba? Kung sila Noe, tingnan mo, sila Noe lang ang naiwan, tsaka yung 7 niyang kasama. Okay, verse 6 guys. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Yung naalala niyo yung wildfire ngayon sa yung nabalita guys sa doon sa Amerika. Di ba grabe yung wildfire parang pag ini-imagine mo yung Sodoma at Gomora, parang pareho. Pero may mga natitira namang bahay. Pero ito kasi talagang wala Verse 6, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Verse 7, ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang namighati dahil sa mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya.
Verse 8, naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya nakatira doon. Verse 9, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paanong paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Verse 10, lalo na ang sumusunod, sa mahalay na nasa ng katawan at tumahamak sa kapangyarihan ng Diyos. Pangahas at mapangmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Verse 11, samantalang ang mga anghel kaysa mga huwad na guro na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang pagharap sa Panginoon ng sakta laban sa mga ito. Verse 12, ang mga taong ito'y para mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan kaya't papatayin din sila tulad ng mailap na hayop. Verse 13, pahirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila'y ang hayagang magpasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo ngunit kahiya-hiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatuwa nilang kayo'y kanilang nalinlang. Verse 14, wala silang hinahanap kundi mga babaeng mapag-aaliwan nila. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga sakim at sila'y isinumpa. Verse 15, lumihi sila sa matuwid, nalandas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpapahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. Verse 16, dahil dito, siya ay sinambatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya sawayin sa kanyang kabaliwan. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng 2 Pedro chapter 2 verse 17. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaanan ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. Verse 18, mayayabang sila kung magsalita ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. Verse 19, ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan. Verse 20, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Verse 21, mabuti pang hindi na nila natutuhan ang dating verse 21 guys, mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Verse 22, angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na, at ito namang baboy paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Ang pangakong pagdating ng Panginoon. 2 Pedro chapter 3 verse 1, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Verse 2, alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Verse 4, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. Verse 5, walang halaga sa kanila ang katotohanan ng ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Verse 6, sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Verse 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon, ay nanatili ang mga langit at ang lupa
upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Marami ba ang langit? Bakit mga ang ginamit? Yung verse 7 guys. Ikalawang Pedro chapter 2 verse 7. Basahin niyo ulit. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit. Ang mga langit. So, ibig sabihin marami ang langit. Kasi pag mga guys is plural yan. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang... Tanong ko lang yun ha. Okay, ulitin ko yung verse 7. Ikalawang Pedro chapter 2 verse 7. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Verse 8. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Verse 11, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamumuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Verse 12, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Verse 13, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Verse 14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapitasan. Verse 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinusulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Verse 16, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala, kaya lang ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Verse 17, ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Verse 18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sa kanyang ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Bukas na itong Juan guys. Bye everyone. God bless.